Eto na naman tayo mga Lods para sa ating recap. Siya nga pala, kamusta na kayo lalo na sa mga namimiss na ang mga nakakatakot na mga Thai horror movie? Humanda na kayo dahil ngayon ay ikukwento ko na ang nakakakilabot ngunit nakaka-excite na movie na pinamagatang Undertaker. Paalala ko lang ha na hindi ito yung Undertaker na nasa wrestling. Ito yung kwento ng isang teenager na ang pangalan ay Joed na napilitang palitan ng kanyang ama bilang isang embalsamador. Okay, huwag na natin patagalin pa at pag-usapan na natin agad-agad ito. At kung gusto mo ang channel na ito, gaya ng dati, ay mag-subscribe ka na para hindi mo malampasan ang iba pang magagandang mga movie dito sa Rikit TV. Nagsimula ang movie na ito na ipakita ng isang insidente sa isang nayon kung saan ay nagimbal ang mga marites nang madiskubre nila ang isang batang babaeng jaunties na si Baik Hao na natigok patapos itong tengiin ang kanyang sarili sa kanilang bahay. At ayon sa mga marites na bumubula ang mga bunganga na kaya daw binawi ni Big Hao ang kanyang sariling buhay ay dahil nakaranas daw ito ng kalungkutang malala matapos siyang iwanan sa kanal ng kanyang jowa. Aray ko. At ng mga oras na iyon ay napraning ang isang monghe na ex-BF ni Big Hao na si Siyang nang malaman nito ang nangyaring trahedya na sinapit ng kanyang sinisipon na ex. Charot.สุขสันต์วันเกิดเด้อ At sa pagkamatay ni Big Hao ay makikita natin si Siyang na sobrang nag-i-emote at dahil hindi pa din siya nakaka-move on kaya't nagdesisyon na siya na talikuran na ang kanyang pagiging isang monghe dahil sa pagkamatay ng kanyang ex-jowa Ers. Samantala ay sinundo naman ni Wanet si Joed dahil uuwi na ito sa kanilang nayon matapos itong makatapos sa kanyang pag-aaral bilang isang lawyer. At pagkadating sa bahay ay tuwang-tuwa ang kanyang pader na si Sak nang makita niya ang kanyang bunsong anak. At ng mga sandaling iyon ay nagpasalamat ang kanyang kuya Kuntul kay Wanet dahil inihatid nito ng ligtas si Joed. At ilang sandali pagkatapos ng kanilang hapunan ay pinayuhan siya ng kanyang kuya Kuntul na bagong mag-apply sa trabaho ay tulungan na muna niya ang kanilang pader sa trabaho nito bilang isang embalsamador. Ngunit agad na tumanggi si Joed at mas pinili na lang niya ang maging isang civil servant para maging karapat-dapat siya sa kanyang magiging biyanan. Kinagabihan ay naigit at nasyokot ng malala si Joed nang maligo siya sa kanilang barong-barong na kubeta. Kaya't ang dahil dito, pagkabuhos na isang tabong tubig ay dali-dali siyang nagtatakbo sa kwarto habang nanginginig at umaalog ang kanyang mga betlog ng dahil sa takot. At binalak na niyang matulog na ng diretsyo kahit na nakatapis lang siya ng tuwalya. Ngunit nang patay ni Kuntul ang ilaw ay sinindihan niya ulit ito ng dahil sa takot. At inabot na sila ng umaga sa kapapatay sindi nila ng ilaw. Kinabukasan ay pinakita si Kopong na ginugupitan ni Siyang dahil oordinahan na ito upang maging isang monghe at hindi nakakapagtakang pinagtatawanan at niloloko siya nila Siyang. มาสวัสดีค่ะ สวัสดีก็มา เป็นใครน่ะ ไม่ยัง At sa gitna ng masayang selebrasyon ay biglang nilapitan si Siyang ng nanay ni Baik Hao. Pinaalam nito ang tungkol sa cremation ni Baik Hao na laging hindi natutuloy. At bukod pa dito, kahit isang taon nang namatay si Baik Hao ay palaging naaantala ang proseso ng cremation nito dahil sa isang bagay na hindi pa malinaw. Kaya't nang dahil dito ay biglang naalala ni Siyang ang kanyang ex-jowa. At ng gabing iyon ay napag-isip-isip ni Siyang na parang may mali at makikitang sinuot niya ang mga damit ni Baik Hao upang makausap niya ang kaluluwa nito. แล้วก็ตั้งจิตอยากสิพอแล้วเฮาก็สิได้พอกับคนที่เฮาอยากสิพอ Putik! Akala niya na kaluluwa ni Baik Hao ang biglang lumitaw. Ngunit ang tito lang pala nito na si Popol. At sa gitna ng kanyang sobrang kaba ay dali-dali niyang hinubad ang damit ni Baik Hao at biglang kumaripas ang takbo ng dahil sa kahihiyan. At sinabi ni Popol sa kanya na sayang ang bayot. Charot!
Samantala sa kabilang dako ay makikitang busy ang isang grupo ng kabataan na nanguhuli ng mga kuliglig sa lugar ng sunugan ng mga patay. At ilang sandali habang masyadong nakatutok si Supok sa panguhuli ng kuliglig ay biglang nanginig ang kanyang yagbol sa makita niya na biglang nagtakbuhan ang kanyang mga kaibigan at biglang oh Diyos ko! At biglang natulala si Supok nang makita niya ang multo ni Bike House sa kanyang harapan. Bok mati. Samantala ay pinakita sila Mehmet at ang kanyang mga tropa na nagiinuman ng gin bilog sa labas hanggang sa makita ni Mehmet na nagtatakbuhan sila Supok ng dahil sa takot. Ôi, tao bên nhang này ai? Nhiều không chờ này ai? At biglang kumabog ang kanyang dibdib nang makita niya ang multo ni Baikhaw na gumagala sa paligid. At sa gitna ng kanyang sobrang takot ay dali-dali siyang lumipat sa likod ng kanyang mga kaibigan. Cái cho phóngมันเกิดยืดๆ At dahil sa nakakakilabot na pangyayaring iyon, ay bigla niyang sinipa ang multo. Ngunit ang kaibigan pala niya ang kanyang nasipa. Kaya't ang dahil dito ay nag-away-away na silang lahat. Samantala kila Joed habang naghahanap siya ng trabaho sa online ay nabad trip siya dahil sa mga dumadaang mga maiingay na mga kabataang nakasingle. At bigla siyang kinilabutan ng malala nang makita niya nakaangkas si Baikhaw sa isang motor. Nabukasan ay ginising si Joed ng kanyang ama at nagpahatid ito sa kanya sa punerarya. At lumalabas na ang namatay pala ay si Akoy na namataan niya na inangkasan ni Baikhaw kagabi. At nakita din niya na nagtamo ng mga sugat ang jowa ni Akoy na Sinong nang dahil sa nangyaring aksidente. Ilang sandali sa pagkataka ni Joed ay tinanong niya ang kanyang ama kung ano talaga ang nangyari. Kaya't sinabi ng kanyang ama na kaya daw namatay si Akoy ay dahil sumemplang ang motor nito matapos habulin ni Baikhaw. Makaraan ng ilang oras sa gitna ng lamay ay di mapigilan nila siyang na magbiruan na ligawan ang naiwang jowa ng nateging si Akoy. เป็นเวลาของมึงแล้วถึงมึงจะเสียบ Kinagabihan, habang nag-a-apply ng pampaganda, ang nagmamaasin na si Emang bago matulog ay biglang o Diyos ko! At bigla niyang nakita na nakapasan si Baikhaw sa balikat ni Subur. At nang lumalim na ang gabi, ay nanakot na naman si Baikhaw. At ang tinakot niya ay ang isang taganaya na ang pangalan ay Pompet. At makikita natin na talagang sobrang lalaking ginawang pananakot ni Baikhaw kay Pompet. Kaya't sobrang nagtaka na din ang kanyang asawa. May kinalaman kaya si Pompet sa nangyari kay Baikhaw? Kinabukasan ay si Sak ang nag-asikaso ng funeral ceremony. Sinabi ni Siyang na hanga siya sa marangal na propesyon ng tatay ni Joed dahil inialay nito ang sarili para sa kanyang bayan. ว่าก็เคยเห็นอยู่ล่ะ At laking gulat nila nang makita nila na biglang nahulog sa hagdan si Sak dahil nag-alala si Joed na baka may nangyaring masama sa kanyang tatay kaya't dali-dali niyang isinugod ito sa health center. At sa health center habang inaasikaso ng nurse ay hinimok ni Kuntul na huminto na sa pagtatrabaho ang kanyang ama hanggang sa inamin na niya kay Joed ang inililihim na sakit ng kanser ng kanilang ama at kaya inilihim ito upang makapag-focus si Joed sa kanyang pag-aaral. Kaya't laking gulat ni Joed nang malaman niya ito.
Isang araw sa funeral ceremony, habang nakaupo sa wheelchair si Zack, ay ipinayo ng kapitan na si Widodo na tulungan ni Joed sa trabaho ang kanyang ama dahil nahihirapan na ito. At ilang sandali ay biglang nahulog si Zack sa wheelchair. At pagkatapos ay makikitang nilapitan ni Siyang si Zack upang makahingi siya ng tulong at nang makausap niya ang kaluluwa ni Baikhaw. At dahil ayaw ni Zack na may mangyaring masama, ay agad niyang tinanggihan si Siyang. At dagdag pa dito, ay dahil namatay ng buntis si Baikhaw, ay malamang na magiging mapaghiganti na ang kaluluwa nito. At nang paggabi na ay pinayuhan na nag-aalalang si Joed na tumigil na ang kanyang ama sa pagiging isang embalsamador nito. Ngunit sinabi ni Zack na hindi siya pwedeng tumigil hanggat wala pang papalit sa kanya. Kaya't nang dahil dito ay nag-alala si Joed at bigla niya na pag-isip-isip na siya na ang papalit sa kanyang ama. Kinabukasan ay desidido na si Joed at sinabi na niya na siya na ang papalit sa kanyang ama bilang isang funeral director. Nang marinig ito ni Zack at dahil kabisado na niya na mahihain ang kanyang anak, kaya't sinabi niya na agad sila makikipagkita kay Siyang dahil gusto niyang maging kapartner ito ni Joed. มันคือเฮ็ดยากแม่มันแท้ อิหยังพอไปใส่ Ilang sandali ay sinabi ni Zack kay Siyang na gusto kitang maging kapartner ni Joed sa pag-eembalsa mo. At bilang kapalit ay tuturuan niya si Siyang ng astral projection technique upang makausap niya ang kaluluwa ni Baikhaw. At kahit na nakakatakot ito, ay agad nang pumayag si Siyang dahil gusto talaga niyang makausap ang kaluluwa ni Baikhaw. ดิว อยู่ครับ โอเค โอ้ยปวดจะถึงแห้งขับหัวเสีย ไปนะ ครับกูไปเทรน มา Ilang sandali bago bigyan ng kaalaman upang makausap ang espiritu ni Baikhaw, ay tinuruan na muna niya si Siyang ng mga pamamaraan upang asikasuhin ang isang bangkay. At agad niyang binigyan sila Joed at Siyang ng guidance book. At pagkatapos niyang pahigain si Siyang sa pampalot ng patay, ay sinabi niya sa dalawa na gawin niyo ang pinakamaganda niyong magagawa para sa patay. Kinagabihan ng uuwi na si Widodo ay bigla siyang natakot nang makita niya ang tamad na kaluluwa ni Baikhaw na imbes na lumutang ay nakiangkas ito sa kanyang motor. At sa gitna ng kanyang sobrang kaba ay agad niyang tinawagan ang kanyang mga kagawad upang humingi ng tulong. Ngunit nang hindi na niya kinaya ang sobrang takot, ay iniwan na niya ang kanyang inutang na motor at kumaripas na siya ng takbo. Nang sumunod na gabi ay sinabi ni Widodo kay Zack ang sobrang nakakakilabot na nangyari sa kanya nang angkasan siya ng multo ni Baikhaw. Nang malaman ni Zack ang lumalalang pagmumulto ni Baikhaw ay ipinayo niya na magsagawa na si Widodo ng isang panalangin at ritual. Bukod pa dito ay natatakot siya na kaya pinagpapakitaan din si Widodo ni Baikhaw ay dahil siya ang kapitan na hindi kayang pangalagaan ang kanyang mga kanayon. Oh Diyos ko! At bigla na naman nilang nakitang mag-asawa ang multo ni Baikhaw na nakatingin sa kanila sa labas. Pagkatapos ay ipinakita ang isang monghe na si Tom na gustong pumunta ng Japan, kaya't busy siya sa pag-aaral ng Nihongo. At nang matutulog na siya ay bigla siya nakaramdam ng bad energy. Kanyang machong-machong pagtili ay bigla siyang napaihi at kumaripas ang takbo sa labas. At laking pagtataka ni Juanet nang makita siya nito at pagkuha niya ng sesto sa rep ay biglang
Kinabukasan dahil sa napakadaming reklamo tungkol sa lagay ni Baikhaw ay sinabi ni Widodo sa mga taga-nayon na huwag nang aalis sa kanilang mga bahay kapag gabi na. At nang marinig ito ng lahat ay mas pinili na lang nila ang sumunod sa kanilang kapitan kahit na gusto nilang tumambay at lumabas sa gabi. At sa pagsapit ng gabi, gamit ang loudspeaker ay muling binalaan ni Widodo ang kanyang mga kanayon. ภายใน15 มื้อเป็นประกาศเคอร์ฟิว แล้วน้ำก๋วยเฮ็ดอย่างนี้อ่ะ โอ้ขัดขึ้นขวดร้านเนาะ นับจากมื้อนี้เป็นต้นไปห้ามผู้ใดประกาศเตือนเด้อ Samantala sa lagayan ng mga patay at dahil sa mga naririnig nila mga pagmumulto ni Baikhaw sa tulong nila Zack at Joed ay nagsagawa si Siyang ng astral projection upang makausap niya ang kanyang ex na si Baikhaw. มึงสิมีเวลาในหันซ้ำถูกดอกเดียวเบิดมันต้องมีคนถ่าปุ๊บมึงนับ At sa wakas dahil sa teknik ng astral projection ay naging matagumpay na siyang makapasok sa mundo ng mga espiritu. Baikhaw. At nakita na niya sa bubong na isang bahay si Baikhaw kung saan ay naawa siya kay Baikhaw dahil nakipaghiwalay siya dito hanggang sasapitin nito ang isang kalunos-lunos na kamatayan. Pagkatapos ay agad niyang tinanong ito kung bakit ito nagalit. Sinabi ni Baikhaw na sobra siyang wasak na wasak matapos siyang itapon ni Siyang na gusto maging isang bonghe hanggang sa magpakasal siya kay Pompit na ginawa niyang panakibutas. Ngunit sa halip na sumaya ay nakipagrelasyon si Pompit sa isang byuda habang siya ay buntis. Aray mo! At sa gitna ng kanyang sobrang kalungkutan, kaya't nagawa niya ang isang maling desisyon. Ngunit ngayon dahil natakot na niya si Pompit, kaya't handa na siyang makremate ang kanyang bangkay. At matapos marinig ang mga pagpapaliwanag, ay sinabi ni Baikhaw na agad nang bumalik si Siyang sa mundo ng mga tao. ถ้ามึงไม่ได้กินถูกให้มึงฝ่าวกลับมาเลย At kahit na sandali lang ay nakaramdam na ng saya si Siyang dahil alam na niya na handa na si Baikhaw na makremate. Sa madalit sabi ay nagmukhang makatanga sila Joed at Siyang sa unang nilang pag-aasikaso ng isang patay kung saan ang patay na kanilang inaasikaso ay ang lalaking si Omon. Si Omon na nung nabubuhay pa ay mahilig sa mga babae. At dahil sa sobrang kaba ni Joed ay kamay ni Omon ang natagaya sa halip na yung buko. At dahil mahilig si Omon sa mga babae, kahit makikitang inaalayan siya ng sayaw ng dalawang haliparot sa kanyang burol. Kinabukasan upang maging kahalili ng kanyang ama ay makikitang pinag-aaralan ni Joed ang ritual para sa pagsunog ng bangkay. Ngunit pagligon niya ay laking takot niya na makita niya na hindi na nagising ang kanyang ama. Pa! 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 Kaya't dali-dali niyang isinugod ito sa pinakamalayong health center. ฮัลโหลแจ็คป้าเป็นยังกับลูก At pagkatapos ng examination, ay sinabi ng doktor na kailangan ni Zack ng kumpletong pahinga. At pagka-uwi ay makikita sila Kuntul at ang kanyang assistant na inaasikaso si Zack na sumailalim ng outpatient treatment. At habang umuubo ay sinabi ni Zack na ramdam niya na hindi na siya magtatagal at umaasa siya na sana ay magkasundo na si Joed at Kuntul kapag nawala na siya. At dahil sa narinig ay sinabi ni Kuntul sa kanyang ama na huwag magsasalita ng ganong mga bagay. Kinabukasan bilang kapalit ng kanyang ama ay pinangunahan na ni Joed ang cremation ceremony para sa bangkay ni Baikhaw. ใช่ครับ วิธีการตัดสายเนี่ยมันก็คือการตัดคนเป็น ไปครับ ทำที่มึงเฮ็ดทั้งเบิดถือว่ามีประโยชน์เลย At sa gitna ng seremonyas ay makikitang nanginginig na dumating na si Siyang dahil ayaw pa niyang umalis si Baikhaw. At nang magsimula na ang cremation ay inaya siya ng ina ni Baikhaw na sumama na sa pamilya nito. อย่าห่วงอย่างเดียวกันไม่เขียนรุนแรงกันระหว่างคนเป็นคนตายเนี่ยมัน
Oh, siang. Siang ka ba? Bangon mo. Siang. Maniyak ka ba? Ang bangon. At nang sisindihan na ni Joed ang kabaong, ay laking gulat niya nang sabihin ni Kuntol sa cellphone na patay na ang kanilang ama. At sa gitna ng kanyang pagkabigla ay sinabi niya sa pamilya ni Baikaw na uumpisa na nila ang seremonya. Ngunit habang nagliliyab ang kabaong ay biglang binuhusan ni Siang ng tubig ang apoy nito dahil ayaw pa din niyang mawala si Baikaw. กำลังว่าชีวิตลำพังฝืนอยู่ตกคนถูกลืมกลัวน้ำตาบ่ได้ กลับบ้านแล้ว At pagka-uwi sa bahay ay masigasig na pinaliguan at inasikaso na ni Joed ang bangkay ng kanyang ama. ยัง ว่าจางวันนี้เมื่อหนากระจากกันคือเก่า ยังมาทำแต่ละปริญญาเลยเด้ มันเป็นอย่างลั่นตีเลยดอกบอกคนอื่นพอสิ มีความสุขกับสิ่งที่เจ้าเหลือ สังฆังปัจจคามิ Samantala ay pinakalma si Siang ng kanyang lola kung saan ay sinabi nito sa kanya na tanggapin na ang kanyang kapalaran lalo na at bata pa siya at mayroon pa siyang magandang kinabukasan. At sinabi din nito na maghanap na lang ng bagong jowa dahil marami namang magagandang mga babae sa Thailand. Samantala ay makikitang ipinagpapatuloy nila Joed at ng mga taga-nayon ang cremation ceremony para sa bangkay ni Sak. ใจห่วงหาสิ่งที่พ่อคอยฝังโศกให้พันมือ At sa huli ay makikitang nagpaalam na siya sa picture ng kanyang mga magulang at sinabi niya na talagang determinado siya na maging isang tapat na civil servant at maging kapaki-pakinabang sa kanyang pamilya at mamamayan. Ang ganda ng istorya, di ba, Lods? May aral siya na nakakatakot at nakakatawa. Ikaw, Lods, anong aral ang napulot mo dito? Paki-comment mo naman sa ibaba. At ang score nga pala ng IMDb dito ay 6.7. At para sa akin ay tama naman ang score na ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods, at pakiclick mo na din ang notification bell para hindi mo malampasan ang mga magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.